Legislative franchise ng SMNI namimiligro. Mga kakotsero, yan ang balita na inalabas kanina ng ito sa Inquirer ko nabasa. Pero kalat na kalat to, kalat na kalat tong kwento nato ngayon dahil nga merong ganap na nangyari sa House of Representatives para siguro para pag-aralan, quote-unquote, itong legislative franchise ng SMNI, mga kakotsero. Ito po yung balita. Ang House of Representatives to, mga kakotsero, House of Representatives to, Kamara de Representante. House of Representatives to probe SMNI on claim Romualdez spent 1.8 billion on trips in 1 year. Ano yung balita? Kaya namimiligro ngayon ang prangkisa ng SMNI. Bakit? Kasi ang magre-review ng kanyang ang mag-iimbestiga tungkol dito ay ang House Committee on Legislative Franchises. Patay tayo dyan. Patay tayo dito. This is ito yung punot dulo ng pagkakaroon ng prangkisa sa Pilipinas. At mamaya pag-aaralan natin kung posible ba nabawian si SMNI ng kanyang legislative franchise kahit na ito ay napirmahan na ng Pangulo. Tingnan natin dito. Sabi, the order comes after SMNI's hosts in a program supposedly aired misleading information against Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito lang? Really? Ito lang yung dahilan nyo para tanggalan. Well, ito yung mahirap dito Pero, wait, mamaya I'll share my opinion on this, maya-mayang konti. Ito ay nanggaling in a privileged speech during Tuesday's session, 2nd District Representative ng Quezon, na si David Suarez ang nagsabi na he was able to watch an SMNI program where hosts claimed Romualdez spent 1.8 billion in just a year for his travels. Ay, grabe. 1.8 billion sa mga biyahe-biyahe. Hindi ba, ito ba yung yung sa state visit? Baka ito yung sa mga state visit, mga kotsero. Sabi, House Secretary General Reginald Velasco previously disputed these claims. Okay. He said the reports are categorically false and a mere fake news. But Suarez believes the committee should use its oversight function over the matter. Yun na. May oversight function pala ang House Committee on Legislative Franchises. Ibig sabihin, pwede silang mag-monitor at pwede nilang imbestigahan. Yun. At bago natin ipagpatuloy ang mga pinag-uusapan natin ngayon dito sa ating video ngayon, huwag niyo pong kalimutan suportahan ang mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan, so kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details dyan, at pwede ay magpadala sa GCash, sa mga online banking, at sa mga iba't ibang pawn shops dito sa ating bansa. Lalong-lalo na ngayon, mga kotsero, magpapasko na. At mas maganda magpadala tayo ng walang remittance fees, di ba? At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett sa inyo po unang padala, makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan, mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright, here we go. Sabi, in the spirit of transparency and accountability, sige na lang. Parang nakakaloko naman to. Parang nakakauto naman to. I humbly request this August Chamber to direct the Committee on Legislative Franchises in the exercise of its inherent oversight function to investigate this matter immediately and other similar measures pending with the committee, including this personal and collective privilege. A few minutes after Suarez's speech, lawmakers in the majority moved to direct House Committee on Legislative Franchises to start the probe on Thursday. Uy! Ang bilis! Sa Huwebes agad, investigasyon. Ay, ang bilis. Grabe siya. Deputy Speaker Yasser Alonto Balindong approved the motion as none of the lawmakers present objected.
Wala talaga nagtanggol sa SMNI? Really? Really? Wala ni isa sa mga kongresista na nandoon nagtanggol sa SMNI? Kahit man lang kumontra. Di ba? Di ba ang daming fini-feature na congressman dyan sa SMNI dati? Hindi ko lang sabihin kung sino. Pero may mga nakilala ako na congressman dyan sa SMNI nung nagpupunta pa ako dyan dati. Pero hindi talaga nagsalita. Actually, si SMNI mahilig sa mga party list yan. So anyway, recent reports circulating about a 1.8 billion travel fund allocated to Speaker Martin Romualdez are completely unfounded and categorically false. Sabi ng Velasco. Yan, taga Quezon. These allegations are a clear example of fake news designed to mislead the public and tarnish the reputation of the Speaker and in the entire House of Representatives as an institution. Ba't kaya hindi nila magawa ito kay Presidente, no? Ngayon na si Presidente, binabati ko sang napakaraming fake news, di ba? Ang daming fake news na lumalabas tungkol kay Presidente. Hindi sila nagsasalita, no? Walang ganun, walang ganyan. Walang ganitong drama. Walang drama ng oversight committee na iimbestigahan ang fake news tungkol sa ganito, etc. etc. Walang ganun. Pero kay Martin ang bilis. Oh my goodness. Grabe kayo dyan, mga kom. We urge the public and the media to exercise caution and verify facts before sharing such baseless claims. The House of Representatives is committed to transparency and accountability, and the Office of the Secretary General can confirm that such bloated amount for the Speaker's travel expenses does not exist. Sabi. Baka kasi nakita yan dun sa COA report, netong nakaraang COA report. By the way, guys, hindi ko pinagtatanggol si SMNI, by the way. I just want to get to the bottom of this. Gusto ko maintindihan bakit may ganon. Kasi hindi naman pwedeng walang pinanghugutan yan, di ba? Tingnan nga natin yung COA report. Wait lang. Ayan. O, tingnan natin yung COA report. Kasi baka nasa COA report yung 1.8 billion na yan. Hindi natin alam eh. Ito yung COA report. Ayan. Travel expenses. O, hinighlight ko na yung travel expenses. Ayan, traveling expenses. Okay. Traveling expenses, 2022, 1,514,567. O, yan ang nakasulat. Okay. Traveling expenses, 1.5 million talaga eh. Pero hindi naman siguro, di ba? Saan nahugot yung 1.8 billion? Hindi natin alam. Kaya nakuha yung 1.8 billion na yun. 1.1. ICT to. Non-cash. Okay. Cash flow. Other adjustments. So, kaya nakakuha yung 1.8 billion na yan. So, wala. Mukhang wala talaga, guys. Kasi travel expenses daw, di ba? Travel expenses. So, puntahan natin traveling expenses. Ayan, Yan. 1.6 million noong 2021. Yan, 1.6 million noong 2021. 1.5 ngayon, 2022, noong nakaraang taon. So, mukhang nagkamali nga si SMNI dito. Ano kaya yung 1.8 billion na yun? Imposible hindi yun eh. Siyempre, pag may usok, may apoy. So, saan kaya nakakuha yung 1.8 billion na yun? Hindi kaya sa sa FS, financial statement. 30 million to. Current liabilities, intangibles. 1.8 million. 1.8 million meron. Carrying amount as of December 31, 2021. Saan kaya dito yung 1.8 billion? Ito, carrying amount, 1.8 million, hindi billion, 1.8 million. Ayan, Ayan, 1.8 million. O baka sa personal
Ang hirap, guys. O, 6 million nga lang nga to eh. Property, plant, and equipment. So, ay, 1.8 billion dito. Mukhang wala eh. Pero notes to FS to. So, dapat andito yun. Hanapin nga natin. Andito rin kaya yung extraordinary. Extra to. Baka hindi ito yun. Wait. Hanapin natin. Baka meron pa dito isa pang dokumento na magpapakita niyan. Kasi imposibleng hindi yan lalabas sa ano. Saan ba to? Traveling expenses local. 12 billion. Baka hindi ko makita yung dokumento. I will have to look for it kung paano umabot sa 1.8 billion yan. Pero, nabalitaan ko yung 1.8 billion na yan pero hindi ko masyadong tinutukan kasi mas tinutukan ko yung extraordinary funds. Yun talaga ang tinutukan ko, mga Kojero. Kasi yung kasi sinasabi nila yun yung palusot ng House of Representatives na wala raw silang confidential funds. Pero meron daw sila extraordinary funds. Mas matindi pa pala yung extraordinary funds kasi hindi na o-audit ng maayos yun. But anyway, patatangayin tayo dito. Hinanap ko kanina yung legislative franchise ng SMNI. Hinanap ko talaga. Apparently, sa iba pala nakapangalan yung kanilang legislative franchise. Bakit ko inalam? Kasi gusto kong malaman kung meron bang provision doon sa prangkisa na it can be suspended anytime. So, hinanap ko po siya. Nakita ko po ito, Sunshine Media Network International. Meron description kung ano yung SMNI. Sabi ng About Us, in an era plagued by fake news and fabricated stories, SMNI News Channel stands as a beacon of truth for Filipinos nationwide. With a steadfast commitment to delivering news that truly matters, SMNI fosters love for God and country amongst viewers. Ito ngayon yung prangkisa nila. Under the franchise ownership of Suwarasug Media Corporation. Hindi ko alam kung sino yung Suwarasug na yan. Pero si SMNI, yan yung prangkisa na ginagamit nila. Okay? So, malinaw. Ayan, beyond its television and radio businesses, Suwarasug Media Corporation owns a diverse range of media-related entities involved in pre-post-production services, etc., etc. Ito nga, main studios are situated in Makati City. Diyan ako nagpupunta dati pag ginegest ako dyan sa Makati. So, ito nga yun. So, malamang sa malamang, itong Suwarasug Media Corporation. Hindi ko alam kung ano yung Suwarasug, Hindi ko alam yan. Kung bakit ganyan yan. Pero ito yung prangkisa na ginagamit ng SMNI. Okay? So, nakita ko ng kanina yan. Ayan, ito na yung franchise, legislative franchise ng SMNI. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. An act renewing for another 25 years the franchise granted to Suwarasug Media Corporation under Republic Act 8122. So, ito na yun. Ito na yung legislative franchise na sinasabi ko sa inyo. Ngayon, hinanap ko dito kung pwede ba itong masuspend unilaterally. Nang kumbaga, kapag may nakita si Congress na kasuspend, pwede niyang isuspend to unilaterally. So, ibig sabihin ng unilaterally na walang pahintulot ng Pangulo, walang pahintulot ng at kailangan lang yung approval ng Kongreso. At least in this case, the House of Representatives. So, ito yung legislative franchise, yung scope, tapos saan gagamitin, radio and or television broadcasting station, including digital television system, microwave, satellite, etc., etc. So, halo-halo na yan. Operation of facilities, prior approval from the NTC, responsibility to the public. So, ito pong sabi. The grantee, si Suwarasug, also known as SMNI, shall provide free of charge adequate public service time which is reasonable and sufficient to enable the government through broadcasting stations or facilities of the grantee to reach the pertinent populations or portions thereof on important public issues and relay important public announcements and warnings concerning public emergencies, calamities, etc., etc. So, ito yung responsibilidad daw dapat ng SMNI. Ng lahat ng network actually. Kasi halos pare-pareho lang naman yung kanilang legislative franchises. Halos pare-pareho lang lahat yan. So, ito yung responsibilidad nilang lahat. Promote public participation, conform to the ethics of honest enterprise, assist in the functions of public information, promote audience sensibility, etc., etc. Pero ito feeling ko, kutob ko lang naman. Dito sila titirahin sa provision na to
or for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest or to incite, encourage, or assist in subversive or treasonable acts. Hindi naman siguro aabot sa level ng subversive, no? Hindi naman siguro aabot sa level ng subversive and treasonable acts. I don't think so. Pero base dito sa nabasa natin, ayan, yung sa house probe na gagawin sa SMNI, mukhang dito sila titirahin. Ayan, no? Kasi nakasulat dyan, okay, not use its stations. Wag daw gagamitin ng istasyon at kahit anong pasilidad sa pagbo-broadcast ng obscene or indecent language. Well, kapag si Digong yun nandoon, may obscene and indecent language. Alam naman natin yun. Speech, act, or scene, or for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation. So, feeling ko dito sila titirahin ng Kongreso. Ngayon, okay. So, ano ang karapatan ng ating gobyerno? The radio spectrum is a finite resource that is part of our national patrimony dahil si gobyerno may-ari ng ating mga radio frequencies. Si Estado pala, the state owns our radio frequencies dahil sa Regalian Doctrine. So, limitado lang daw yan at dapat daw ay hindi ito ginagamit sa mali at merong special na karapatan ang Pangulo, lalo na sa panahon ng gera, rebellion, public peril, etc., na gamitin ang lahat ng istasyon. So, or lahat ng lahat ng istasyon. So, 25 years, unless sooner revoked or canceled. Eto na. Pwedeng makancel. This franchise shall be in effect for a period of 25 years from the effectivity of this act unless sooner revoked or canceled. Mukhang pwede, guys. Mukhang nahanapan ng buta si SMNI. Yan. Warranty in favor of national and local governments, commitment to provide and promote creation and employment, sale. Ano na yan? Actually, dito tinira si ABS-CBN sa Section 10. Diyan siya tinira dati. Si ABS-CBN. Dispersal of ownership. Okay. Dapat daw mag-report ang mga istasyon sa ating Kongreso. Okay. May annual report sila. Ano lang yan? Tawag dito? Ministerial lang yan. Wala yan. Okay. Failure of the grantee to submit the requisite annual report. Okay. Ang baba ng penalty nyo, 500 pesos. Para sa mga stations, no? May pera nga sila pantayo ng istasyon, tapos 500 pesos lang ang penalty per day. Baba. Equality clause, repealability, and non-exclusivity. This franchise shall be subject to amendment, alteration, or repeal by the Congress of the Philippines. Eto na. Pwede nga. Pwede. This franchise shall be subject to amendment, alteration, or repeal. Pwedeng tanggalin pwede palang bawiin ng Kongreso when the public interest so requires and shall not be interpreted as an exclusive grant of the privilege herein provided. Ayun. So, pwede. Tito Soto pa to, tsaka si GMA. Kailan ba to pinirmahan? August 22, 2019. Ayan, signature ni PRRD. So, SMNI needs a really good lawyer. Kailangan na mahusay na abogado dito, guys. Kasi, mukhang yun na ang titirahin sa kanila. Yung kanilang legislative franchise. Now, do I agree with it? Ako kasi, mga kotsero, etong posisyon ko dyan. And not in defense of SMNI. Hindi sa pinagtatanggol ko si SMNI. Pero kasi, ako believer ako ng free speech. Talaga ako dyan, advocate ako ng free speech. As much as possible, ayoko nang sinesensor, lalo na yung mga ideya, mga ideas. I don't like censoring ideas. Unless it is stupid. Or unless nang to-troll ka lang. Kaya, yung sa Facebook ko minsan, nagbablock ako ng mga tao. Kasi, obvious na nang to-troll lang, yung wala naman silang silbi doon.
So, dahil lang to-troll lang sila, so bablock ko sila. And wala akong pake kahit sabihin nila na whatever. Proud ako na binablock ko sila. Wala akong pake doon. Tsaka ilang beses na rin na-block eh. Marami na nag-block sa akin. So, I actually don't care. But anyway, going back. So, ako, I'm an advocate of free speech. As much as possible, ayoko nang may mga ganitong power trip. Kasi that's how I see this eh. Itong kay SMNI, this is at least ako, that's how I see it. This is a power trip from our congressmen. Ngayon, may mali ba sa SMNI? Let's surface it in the investigation. Diba? Kung lalabas sa investigasyon na mayroong pagkakamali o mayroong na violate sa terms ng kanyang prangkisa, di go ahead and then issue your penalty. But otherwise, kung ideas lang naman, kung tulad nito, kung fake news lang naman ang usapan, ba't hindi nyo lang kasi sagutin? O sinagot nyo, sabi hindi totoo, 1.8 billion, walang katotohanan yun. O tapos, move on. Tapos na. Diba? Hindi ko naiintindihan kung bakit may kailangan ganyan drama. Ako nga, dami na inakusa sa akin eh. Totoo ba yun? Hindi. O sasabihin ko lang, hindi totoo yan, hindi totoo yung ganito, hindi totoo yung ganyan. Kung meron kayo ebidensya, kayo na magpakita. Pero mga kotsero, ito lang yung akin. Kung ito is an effort para protektahan ang imahe ng House Speaker nyo, parang ang pangit naman yata ng dating. Diba? Ako, again, mga kotsero, I don't care kung mawalan ng prangkisa si SMNI. Sa totoo lang. I don't really care. Kasi hindi naman nakakabit sa kanya yung channel ko eh. Hindi naman nakakabit yung bituka ko sa kanila eh. But, I'm pro free speech. I don't like, ayoko ng mga batas or mga aktibidad na pipigil sa malayang pagpapahayag na kahit sino, pro or anti, etc. etc. Sabi ko nga sa inyo, mga binablock ko lang mga trolls eh, mga walang kwentang nila lang na nabubuhay sa social media. Sila lang binablock ko. Otherwise, I don't care. So mga kotsero, ako personally, kung gagamit ang Kongreso ng kanilang kapangyarihan para patahimikin ang mga ideya na kumukontra sa kanila, siguro kailangan humarap sa salamin ang ating Kongreso. At alamin niya kung bakit ba talaga siya nagsisilbi sa Pilipinas. Kasi may karapatan tayo lahat magsalita. Lalo na pag hindi tayo happy sa kung paano pinapatakbo ang ating gobyerno. It's alright. Karapatan natin yun. And no one should stop that. No one should stifle that. So, yun yung akin. How do you beat a lie? Di with the truth. O di magsalita kasi kayo. Magsalita kayo dyan sa Congress. Ano ba talaga nangyayari dyan? Bakit ganyan ang sistema nyo ngayon? Hindi ko naiintindihan. Sagutin nyo na lang yung tanong. Ngayon, if you think na merong basis, may legal basis, na merong violation ng prangkisa, well, ang batas natin mga kotsero, kumbaga, ganun talaga. The law may be harsh, but it is the law. Sabi nga, di ba? Jura lex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. Wala tayong magagawa kundi sumunod. Ano lang yun. Kung may nagawa kang mali, o di tanggapin nyo yung penalty nyo, SMNI. Ganun lang kasimple yun. Kung wala kayong nagawang mali, o di patunayan nyo na wala kayong nagawang mali. Total naman, ang nag-akusa, ang Kongreso, o di patunayan yung mali sila. Ganun lang naman kasimple yun. Otherwise, kung napatunayan ng Kongreso na may mali talaga kayo at may na-violate kayo na term ng inyong prangkisa, good luck. Kaya nga natin diba? Kaya nga nag-rally tayo para ipasara ang ABS-CBN eh. Dahil marami silang violation ng kanilang prangkisa. And, all things being considered, it should be the same for everyone. Hindi lang dahil naging kaalyado in the past or what have you. Diba? So, it's really up to them. They should get a really good lawyer. Lalo na ngayong Thursday pala, pa nag-umpisa na yung hearing. Anyway,
So hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page na Coach Jared ng pangalan para sa mga updates ito sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye.